Ano yung ginagawa mo? Hey, parang ikaw yung estudyante ah. Ha? Ano ginagawa mo? Notebook ng anak mo. Ha? Nakita niyo yung asawa ko. So guys, gusto ko lang ipatid sa video na to. Iba yung tatag ng tibay ng mga babae, ng mga asawa natin. Parang robot. Bakit ko nasabi? Kasi yan, asawa ko mag-aalaga ng bata maghapon. Siyempre may baby kami, papaligo ng aso kasi may trabaho ako. Sa trabaho ako, maglilinis ng bahay, ha? Maglalaba ng mga damit ng mga bata, okay? Maghahatid ng bata sa eskwelahan, magtitinda rito. May tindahan kasi kami. Kita nyo guys, yung sa mga call out ko yung mga yung mga kapwa ko lalaki. Ito yung content ko na to para dun to sa mga lalaking hindi na-appreciate nila yung asawa nila, hindi nila nakikita yung hirap, yung pagod, sakripisyo, lahat na hindi nila nakikita yon. Okay, sa mga kapwa ko lalaki, sa mga hindi nakakita ng pagod ng mga asawa nila, gusto kong mapanood nyo tong video na to. Gusto kong manamnam nyo at ma-realize nyo kung meron kayong puso para sa mga asawa nyo. Kasi guys, yung mga asawa natin, hindi yan katulong, hindi yan para iiwanan mo na lang, aanuin mo na lang siya, aanuin mo na lang yung trabaho, babaliwalain mo na lang. Okay? Ay, fortune na lang. Fortune na lang. Ilan pre? Saka isang candy. Anong candy pre? Kahit anong mga. Okay, thank you. Okay, balik tayo. Nasaan ba tayo? Titinda kasi ako pero ito, ayun yang, balik tayo sa issue. Mas malakas sa atin ang babae. May cash out. Meron. Magkano? Ano lang, 500 tas peltas na lang. Kaya, ayun. Gusto ko lang malaman sa mga kapwa ko lalaki ulit. Ulitin ko ulit. Bigyan nyo ng importansya yung mga ginagawa ng mga asawa nyo. Hindi ako sa nagmamalaki. O hindi man ako sa nagmamarunong. O hindi ako nagmamando sa inyo. Sa tandaan nyo, ang asawa nyo ang unang-unang magiging kakampi nyo sa lahat ng bagay. Iwanan ka ng tropa mo, iwanan ka ng lahat, pero yung asawa mo nandyan lang yan, laging nakasuporta sa lahat ng laban mo. Kaya kayo mga lalaki, mga kapwa ko lalaki, iba yung sipag ng mga asawa natin. Ha? Oh, yellow orange yan. Tingnan mo, parang estudyante. Magawa ng mga gawain ng kanyang mga anak. Siya yung nag-aasikaso. Dami. Sobrang dami ng asikaso nito. Halos konti na lang itinutulong. So, lalo pa ngayon, meron kaming baby. Sobrang hirap talaga. At kami lang ang tao dito, wala kaming inasan, wala kaming kapatid. Wala siyang kapatid dito. Halos kami kasi nakabukod kami. Ever since nakabukod kami. Tama ba yung grammar ko, ever since? Ha? Yun, simula nung nagsama kami, nag-umpisa kami magsama, nakabukod na kami. Lang. No? Yun nga, simula nagsama kami, nakabukod na kami. Napag-aralan na namin lahat. Lahat ng mga dagok at pagsubok sa buhay. Kaya dati, di naman kami perfecto niyan. Dumaan din kami sa masalimuot na relasyon. Kaya advice ko sa inyo, kung magsasama kayo,
aralin yung magsama kayo ng dalawa kasi ang laki ng advantage pag nakabuod kayo. Walang mamamagitan. Pag nag-away kayo, matututunan yung kilalanin at isa't isa. Yun. Kaya kami, pag etong pagsasama namin, etong bahay na to, wala kaming iba't kasama dyan. Kaya tumatakbo yung relasyon namin, tumatakbo yung pagsasama namin na kami lang. Wala kami yung pakisuyo na ganito, pakialagaan niya. Full-time mami yan. Ayaw niya nang pinapalagaan sa iba yung anak namin. May itlog po kayo. Meron po. Magkano po? 10 po. Teka lang Wait lang. Magtitinda lang ako. 4 po na. Apat. May asa yung mga maliliit natin plastic. Tsaka isa pong asin, tsaka mantika po. Isang asin, isang mantika. Wait lang puputulin ko lang, medyo mahaba ito Ayun, yun yung ano niya, yung paraan niya para sa pagpapaalaga. Ayaw din niya ng gumigimik sa labas. Yung yayain uminom, di na nagiinom yan. Talagang ang iniisip niya yung kapakanan ng kanyang mga anak. Hindi mo mapapagala yan. Kaya thankful na rin ako. Nakanamod. Thankful na rin ako. May mami ako. Kiss mo papa. May hi ka sa vlog. Hello. Bemo. Hi. Welcome. Hi Facebook. Hi, Facebook. Yun na, doon. Natulog na. Pasok ko pa bukas. Yun. Kaya napakaswerte ko mga kaibigan. At hindi kami dumaan sa yung talagang hiwala yan. Sobrang tagal na rin namin nagsasama. Dumaan kami sa mga masalimuot na pangyayari. Away dito. Siraan ng gamit. Hindi kami perfecto niyan hanggang sa ano na lang kami, natutunan na lang namin magbigay sa isa't isa. Natutunan na rin namin kilalanin yung isa't isa dahil nga nakabukod kami. Simula yung nagsama kasi kami, talagang nakabukod na kami na talagang kung saan sa kami lumilipat hanggang sa ngayon nangungupahan pa rin kami nito. Kaya thank you kay Lord na ganito yung setup ng pagsasama namin kasi marami akong kaibigan, tropa, hindi ko na i-mention at nasubaybayan ko. Minsan may ugali yung isa, yung babae, minsan may ugali yung lalaki, minsan hindi talaga sila magkasundo. Alam mo yun, yung ganun ng pangit ng setup. Minsan parang hindi na maganda yung pagsasama nila. Alam niyo yun, yung ganung setup, yung mararamdaman mo sa pagsasama nila hindi na talaga, wala nang kilig, wala nang spark na tinatawag. Okay? At isa pa rin sa pinagmamalaki ko yan. Magaling sa bahay, masikaso, malinis sa bahay. Yun lang, talagang sobrang thank you. Ako, isa na rin sa mga natutunan ko, na-adapt ko yung mga galawan niya na mag-ayos, maging masinop sa gamit, lahat ng kailangan malinis, kailangan synchronize, talagang naka-set up lahat. Wala kang pababayaan na kung ano mang gamit na nandito. Ganun yung natutunan ko sa kanya. Ayun guys, gusto ko lang i-share sa inyo. At wala rin kasi ako may ibang content. Yun lang talaga. Kaya dun sa mga bago lang mag-aasawa dyan, call out ko kayo. Kilalanin nyo ang isa't isa. Maging mapasyensya kayo. At huwag kayong padalos-dalos kasi hindi lahat ng relasyon perfect, hindi lahat ng relasyon hanggang dulo magkasama. Maraming naghihiwalay, maraming yun nga, sa mga manugang, bayaw, diba? Hindi magkakasundo, yung mga senaryo na ganun. Alam ko yan kasi marami rin akong mga kilalang ganun. May issue sa bayaw, may issue sa kabila. Alam mo yun, yung hindi sila magkasundo, may issue sa asawa, nagkakasumbatan, nagkakagantian. May senaryo naman na yung lalaki malakas mag-inom, gagayahin ng babae. Ganun ba? Yung ganun setup. Ako, pinagmamalaki ko sa inyo guys. Ako, umiinom ako, lumalabas ako, kakaroon ako ng pagkakasala. Pero yung asawa ko, never ako ginantihan yan. Parang
Siya lang talaga yung parang sobrang praise the Lord ako na hindi ako ginagantihan, hindi man lang ako inisipan na turutotin, paiyan sa ulo. Hindi. Kaya sobrang thank you. Kaya yun, na-share ko lang mga kaibigan sa mga nakakanood dyan at nakaka-appreciate ng video na to. Maraming salamat. At dagdag ko pa mga kaibigan, once again, sa mga kapwa ko lalaki, mga maton, bigyan natin pagpapahalaga yung kilos ng mga babae. Iba yan, hindi natin kayang tumbasan yan, yung kilos ng mga babae. Okay? Kaya huwag kayong padalos-dalos ng pagkasalita sa mga asawa nyo. Magtulungan na lang kayo at salubungin nyo yung problema, sabay nyong solusyonan. Mag-usap kayo lagi, magkwentuhan kayo at magchismisan din kayo. Ganyan kami niyan eh. Lagi kami nagkukwentuhan about sa mga pangarap namin, sa mga mangyayari sa buhay namin, mga future ng mga bata. Ganun lang lagi, paulit-ulit lang kami ng paulit-ulit. Lagi namin ang topic yung paano kami magiging successful, magkaroon ng bahay, magkaroon ng stable na negosyo para naman ma-enjoy namin yung buhay, yung life. Kasi lahat naman tayo may mga kanya-kanyang biyaya di ba? Iba-iba nga lang ng pamamaraan. Okay, sa lahat ng mga nakakapanood dito sa video na to, maraming salamat. Team One Love tayo. Alright, salamat. Thank you.